Hello guys! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog isang loan app pa rin. Itong i-share ko sa inyo, bagong-bago na naman to ha. And kung napapansin nyo or sa mga nagtatry na umutang ng mga iba't ibang pautangan online, kapag nag-check kayo sa Google Play Store or sa App Store, napakarami talaga yung mga nagsisilabasan na kesyo magpapautang daw sa atin, fast approval, okay? Using isang valid government ID lang. So sa video na to nga, ipag-uusapan natin itong Maya Peso Loan App Philippines. So under nga ito ng Micro Pinnacle Technology Corporation. Ang nakalagay sa ads nga ng Maya Peso Loan Apps ay pwede tayong makautang ng 90,000 pesos na may 0.05% na interest at 91 days daw yung payment terms, 91 days payment terms. So, napakadali nga daw umutang dito, fast approval, kaya susubukan ko na naman. Pero syempre, bago ang lahat, hindi nawawala yung pag-check natin nga sa Securities and Exchange Commission. At isa din to sa advice ko sa inyo ha, bago kayo umutang sa iba't ibang mga loan app, ugaliin nyo na i-check yung loan app na yan sa Securities and Exchange Commission kung meron ba silang license para makapag-operate, di ba? Secondary license para makapag-operate, at kung ano yung status ng company. So ito nga, Micro Pinnacle Technology Corporation, registered naman ito sa Securities and Exchange Commission. At kung mapapansin nyo, yung status nga dyan ay registered. Kaya lang kasi ang problema dito, yung secondary license details, yan, license number none, type none, date issued none, status none. Diba? Hindi talaga siya safe utangan kasi yung secondary license niya ay puro none yung nakalagay. So hindi ko alam kung hindi lang na-updated yung site at yung apps ng SEC or Securities and Exchange Commission, pero I'm sure updated naman siguro to kasi hindi naman sila pwedeng maglagay ng ganito or hindi naman sila pwedeng maglagay ng none kung may secondary license talaga yung isang company. So yun nga, sa una pa lang mga ka-ins review, yung secondary license details nga ay puro none yung nakalagay kaya hindi siya magandang utangan. Ang ibig sabihin kasi ng secondary license ay puro none yung nakalagay, registered ito or yung company ay registered sa Securities and Exchange Commission. Yes, legit ito kasi registered sa Securities and Exchange Commission, kaya lang wala silang secondary license. Ang secondary license kasi mga ka-ins review ay kinakailangan kung una, ang kumpanya ay nagpapautang. Next, kung yung kumpanya ay tumatanggap ng investment. At number 3, kung ang isang company ay may financing o lending services. At itong loan app nga na ito ay nagpapautang sila, may financing o lending services. So, meron naman yung loan app na ito. Kaya nga, kung nagpapautang sila, pero walang secondary license, hindi sila authorized ng SEC. Posibleng risk ito sa borrower o sa mga investors. Kaya nga, kagaya nung sinasabi ko sa inyo na ugaliin natin na mag-check sa SEC ng registration at pati na rin yung secondary license kung meron ba sila license to operate nga, 'di ba, as lending or financing company. So, yung loan app nga na ito ay wala, pero gayon pa man na kahit hindi siya magandang utangan or walang secondary license para makapag-operate, pero kita nyo naman, available itong app nila, no? Maya Peso. So, sinubukan ko pa rin, pero wag na kayong umutang dito ha. So, itong Maya Peso, ayan, 90,000 pesos daw yung pwedeng mautang, 91 days yung terms. So, halos nasa 3 months yon, 0.05% per day na interest nga. From 90,000 pesos na pambungad ng loan app na ito, naging 20,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang habang tinutuloy ko nga na umutang sa loan app na ito. At syempre, kailangan yung sagutan nga yung mga basic information like yung authentication, personal information, job information, at yung contact information. Okay? So, hindi rin nawawala syempre yung pag-upload ng isang valid government ID at yung facial verification. Ito nga daw yung mga ID na tinatanggap nila like yung UMID, driver's license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID. Kailangan yung masagutan itong personal information like yung education, marital status, email, gender, address details, at yung home city, job information, syempre, company name, company address, company phone number, profession,
work experience at yung monthly income. Then, emergency contacts, syempre. Kailangan yung ilagay din nga kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds, kung e-wallets or via bank. So, ito na naman mga ka-interview, isang loan app, no, na hindi na naman magandang utangan. Ayan, kung makikita nyo yan, 2,000 pesos lang na naman daw yung pwede kong mahiram ha. 2,000 pesos. 7 days yung nakalagay dyan na payment terms at merong 0.5% na interest, di ba? Pero wag kayong malito ha. Yung nilalagay nila ng 0.5% na interest ay mataas pa rin yan ha kasi daily yung pagpatong ng mga loan app ng interest, no? Disbursal amount, no? 1,200 lang. So, akalain mo yun, 2,000 pesos nga lang yung papautang nila from 90,000 na pambungad naging 2,000 pesos lang dito nga sa dulo ng aking loan application. At yun nga, hindi ko matatanggap ng buo yung 2,000 pesos. Bali, 1,200 pesos nga lang daw yung ipapadala ng loan app na ito sa akin. At meron itong processing fee na 667. Total interest fee, 13 pesos at risk control service fee na 120 pesos. Diba, napakalaki na naman yung charges ng loan app na ito. At ito ha, nag-apply ako ng December 23 at due date ko agad-agad ay December 29, 2025. So, mali din po or hindi rin totoo yung sinasabi ng loan app na ito na 91 days or halos 3 months na payment terms. Kasi dito nga ay 7 days lang talaga. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 days pa nga lang ha. 6 days, hindi pa nga 7 days. Diba? 6 days. Kailangan mong makapagbayad. Kaya, diba, kung mapapansin nyo or sa mga nagtatry na umutang sa iba't ibang mga loan app, minsan, hindi mo pa due date. Kunwari, pang 5 pa lang, pang 5 days or pang 6 days pa lang yung loan mo, tinatawagan ka na nila agad-agad. May mga nagme-message na sa'yo, may mga tumatawag na, nagmi-miss calls para i-remind ka. At minsan pa ha, kahit hindi mo due date, ay talagang may mga mura ka nang maririnig. So, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero karaniwan kasi sa mga loan app na may mga matataas na charges, yung mga napaka-short term lang, ay medyo hindi maganda talaga yung ma-experience nyo sa collector nila kahit hindi nyo pa due date or kahit due date nyo pa lang. At syempre, mas lalong-lalo kapag nag-pause due yung loan application nyo, mas lalong doble mura yung maririnig nyo sa iba't ibang mga collector ng iba't ibang mga loan app. Pero, yun nga, kagaya nung sinasabi ko, wala pa naman akong na-experience sa loan app na ito na pagmumura ng collector kasi nga ngayon ko pa lang subukan. Pero, ayan, hindi ko nga recommend yung loan app na ito sa inyo. Hindi siya magandang utangan, kaya naman huwag nyo nang subukan na umutang dito. So by the way, kung naghanap kayo ng iba pang option na pwedeng mautangan online, i-share ko lang sa inyo ha. May mga bangko na pwede kayong umutang online, 100% online yung process at once approve yung loan application mo, pinapadala din po nila agad-agad yung loan proceeds nga sa account mo. For example, yung Union Bank. So ako mismo ay nag-apply online sa Union Bank Personal Cash Loan and na-approvehan nga yung loan application ko. At alam nyo ba, yung loan proceeds, wala pang 10 minutes, pinadala nila agad yung loan proceeds doon sa Union Bank account ko. And kung naghanap nga din kayo ng credit card, may 0 annual fee forever. Yung Union Bank credit cards, meron din sila or meron din ino-offer tong Union Bank na credit cards na may 0 annual fee forever. So, worry-free na tayo. So, if interested kayo, i-check nyo nga lang yung link na makikita sa comment section. And yung iba pang option na pwede nyong mautangan para hindi kayo umutang sa loan app na ito na 7 days lang yung terms at napakataas yung charges niya. Okay, so yun lang mga ka-Insta Review. Sana makatulong yung video na ito sa inyo. At kung sa tingin mo nakatulong nga yung video list, don't forget nga to like, i-share, mag-subscribe, and don't forget nga to click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Thank you and see you sa aking next video. Bye!